Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa Halloween or sa atin ng mga Filipino, tinatawag natin itong Undas or Araw ng mga Patay, di ba? Kasi isa ito sa tradisyon natin guys, no, na kapag Undas o Araw ng mga Patay, sineselebrate natin ito dahil sa pag-aakala natin na ang mga yumaon na natin ng mga mahal sa buhay ay babalik sila dito sa mundo para dalawin tayo. Kaya ang ginagawa natin ng mga tao no, nagsiselebrate tayo, naghahanda tayo ng mga pagkain na paborito nila noong nabubuhay pa sila. Kasi yun ang paniniwala natin, no? Naalala ko noong bata pa ako, no? Kapag araw ng Undas talagang parang fiesta. Ang dami-daming pagkain, no? Kasi paborito daw ng namatay na lolo or lola or namatay na mga kamag-anak, no? Pinaghahandaan talaga. Tsaka naalala ko pa noon kapag Halloween, nagbabahay-bahay kami, nakikikain kami sa mga handa ng kapitbahay namin, no? Isang malaking kalukuhan talaga dahil anong sabi sa Bible, ang mga patay ay hindi na kailanman babalik, 'di ba? Kapag namatay na, ang espiritu natin pupunta na sa Diyos. Papatunayan ko dito sa inyo ha sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, nakalagay dito, "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return into God who gave it," di ba? Kasaad dito na ang katawan natin, di ba, galing sa alikabok, babalik din sa alikabok yung katawan natin, di ba? Pero ang espiritu natin, kapag namatay na tayo, babalik kay God kasi si God ang nagbigay ng espiritu natin, no? So meaning, hindi na siya babalik, doon na siya kay God, di ba? Mag-aantay siya ng resurrection ng human body natin, mag-aantay siya ng muling pagkabuhay ng katawan natin, di ba? At saka basahin naman natin dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, nakalagay naman dito, "For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten." 'Di ba? Nakasaad talaga dito na pagkapatay ka na wala ka nang alam. So paano ka pa babalik? Kung paano ka pa makikifiesta? Paano mo pa malaman na may fiesta pala ng mga patay, no? Isang malaking kalukuhan itong pinapaniwalaan natin na ang kaluluwa ng mga patay ay babalik sa araw ng Undas, no? Isang malaking kalukuhan talaga dahil wala nang patay na babalik. Pag namatay na ang katawan natin, 'di ba, ililibing na hanggang sa magiging alikabok na, pero ang espiritu at kaluluwa natin doon na yan, aakyat na yan doon sa Diyos, 'di ba? Kasi siya ang nagbigay niyan. Tapos, alam naman natin na ang Halloween ay nagre-represent ng darkness, 'di ba? Nire-representa niya yung kadiliman, which is ang kadiliman, sino ang prince or sino ang king ng kadiliman, 'di ba? Si Satan. Nakikiselebrate tayo kay Satan sa sa maling gawain niya, 'di ba? Lalo na kapag Christian tayo, no? Naniniwala tayo sa Diyos, sumasamba tayo sa Diyos, pero hindi natin alam, once a year, binibigyan pala natin ng kasiyahan si Satan sa pamamagitan ng pakikilahok or pakikisama natin dito sa gawain ng darkness na ito, which is yung may mga palaro kapag Halloween, 'di ba? May mga tricks and treat, 'di ba? Pinapasali natin yung mga anak natin, pinapa-costume natin, 'di ba? Mini-make up natin ng mga make-up na pang Halloween, 'di ba? Ibig sabihin, kapag ginawa natin ito, nakikilahok tayo sa gawain ng kadiliman, 'di ba? Anong sabi sa atin? Anong pinag-uutos sa atin ni God? Basahin natin dito sa Ephesians chapter 5 verse 11, sabi dito, "Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." Ano ibig sabihin nito? Pinag-uutos sa atin ni God na huwag tayong makikisama or huwag tayong makilahok sa mga gawain or sa mga bagay na walang mga ibinubungang kabutihan, 'di ba? Or sa halip, ibunyag natin ang mga ito, 'di ba? Malinaw na pinag-uutos sa atin. Huwag tayong makikilahok dito sa mga gawain or mga bagay na wala namang ibinubungang kabutihan sa atin, no? Yan ang pinag-uutos sa atin ng Diyos. At saka basahin naman natin dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, "Abstain from all appearance of evil." Malinaw, pinag-uutos sa atin, umiwas tayo sa lahat ng mga kasamaan, sa lahat ng mga gawain na masama. Pinapaiwas tayo ni God, no? Kaya hindi talaga tayo dapat na nakikisali dito sa pagsiselebrate ng Halloween na to, kasi ito ay hindi kay God, ito ay gawain ni Satan, 'di ba? Gawain ng kadiliman ito, 'di ba? At saka sa pamamagitan ng pagsiselebrate natin ng Halloween, no?
magpo-project or magbibigay ng takot ito sa atin kasi 'di ba kapag alam naman natin kapag Halloween nagko-costume ang mga ano dito, ang mga nakikisali or nakikilahok dito, 'di ba? Nagme-makeup sila ng mga nakakatakot na makeup, 'di ba? Mga bangkay, mga patay na, 'di ba? May mga dugo-dugo pa silang nilalagay. Tsaka may mga palaro, may mga palabas sila kapag Halloween. May mga haunted house silang ginagawa, 'di ba? Kasi ako naalala ko noong bata pa ako, nakapasok na ako sa haunted house. Grabing takot yung nararanasan, naramdaman ko noon kasi sa loob ng haunted house may mga naka-assign sila doon na mga nananakot, 'di ba? Bawat sulok kahit saan ka magpunta, may mga ano doon, may mga tao na naka-costume or mga naka-makeup sila ng nakakatakot. Kaya talagang feeling mo kapag nasa loob ka ng haunted house, hindi mo na 'yon maiisip na iyon ay palaro lamang, 'di ba? 'Yon ay palabas lamang. Talagang kapag pumasok ka sa loob ng haunted house, mararamdaman mo na parang totoo ang mga pangyayari. Kaya sobrang takot yung mararamdaman mo sa loob kasi yung mga makeup nila parang makatotohanan, yung mga costume nila parang makatotohanan, o 'di ba? Sa pamamagitan ng pakikilahok natin sa mga ganong bagay, hindi natin alam na sobra-sobrang takot ang ibinibigay sa atin. At saka kapag nanood tayo ng mga horror movies, anong palagay nyo mararamdaman nyo, 'di ba? Sobrang takot kasi nakakatakot yung mga panuorin sa horror movies, 'di ba? Talagang bibigyan kayo ng takot nitong palabas na to or itong pagsiselebrate nyo ng Halloween na to, 'di ba? Anong sabi sa atin ni God sa Bible? Basahin natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, nakalagay dito, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." 'Di ba? Sabi dito, hindi nga tayo binigyan ni God ng espiritu ng takot, kundi binigyan niya tayo ng kapangyarihan para i-rebuke natin kung may nararamdaman man tayong takot. Palayasin natin itong takot na ito, no? I-rebuke natin sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo, 'di ba? At saka binigyan tayo ng pagmamahal, 'di ba? Kaya yung puso natin, gamitin natin ito para sa pagmamahal, hindi natin gamitin ito para sa takot, 'di ba? At saka binigyan tayo ng sound mind, kahusayan sa pag-iisip natin para maisip natin kung ano yung tama at saka kung ano yung mali, no? Dapat isipin natin kung tama ba yung celebrate tayo nitong Halloween na to, no, na ito ay nagbibigay ng takot sa atin, no. Once a year, no, makakaramdam tayo ng parang nasa kadiliman yung buhay natin kapag nagsiselebrate tayo nitong Halloween na to, no. Nakikilahok tayo sa gawain ni Satan, no. Binibigyan natin kasiyahan si Satan sa pamamagitan ng pagsali or sinasali natin yung mga anak natin dito sa mga tricks and treat ng Halloween na alam naman natin na mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos, no. Kaya guys, no, kung ayaw nating malabag yung kautusan ng Diyos, huwag tayong makikisali dito kasi alam naman natin na ito ay gawain ng kadiliman, hindi ito ang gawain ng Diyos, 'di ba? Kaya guys, no, sana maisip natin 'yan, sana wag na tayo, lalo na tayo mga Kristiyano, wag na nating hayaan na mabigyan pa natin ng kasiyahan muli si Satan sa pamamagitan ng pakikilahok natin nitong mga gawain na to, no. So yun lang naman guys yung aking maisi-share sa araw na to, no. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.